Habang tumatagal ay lalong umiinit ang kasong ito kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, na unti-unti nang nauungkat kung sinong mga taong may kinalaman sa issue ng corruption ng flood control na nagpapatunay. Ang 18 ex-marine na ito na lumantad ay konektado sa pagdideliver ng pera ng taong bayan na nauna ng pinatunayan ni Orly Guteza na isang malaking pasabog na nagpapatunay sa mga larawang ito na inyong nakikita na nagtutugma sa mga pagsisiwalat ni Orly Guteza na ngayon ay pinigil. At hindi mo na makita na humaharap sa investigasyon ng Blue Ribbon na nakikita nyo at nararamdaman nyo ang galawan ng mga ito sa mga witness na pinipili lang nila kung sino ang kanilang pinahaharap na pumapabor sa kanilang kagustuhan. Ang paglantad ni Orly Guteza at pagsisiwalat ng nalalaman nito ay talagang nagpapakita na tinamaan sila na nagpapahiwatig na totoo ang mga sinasabi nito, na isang dahilan kung bakit hindi na natin makita ang taong ito. Inakala ng mga politikong ito ay napigil na nila ang paglabas ng katotohanan sa isyong ito na nagbibigay sa kanila ng pangamba kung dati si Orly Guteza ang tinik sa kanilang lalamunan. Pero ngayon ay lalong dumami na isa-isa nang naglabasan ang 18 ex-marine na kasamahan ni Orly Guteza na konektado sa pagdideliver ng pera ng taong bayan sa mga politikong pinagdalhan ng mga ito na magiging banta na sisira ngayon sa mga politikong nakinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Eto, panoorin nyo na unti-unti nang lumalabas ang tunay na kwento sa likod nito, na hindi na nila mapigilan ang pangloloko at kamaliang ginawa sa taong bayan na kanilang pinaglilingkuran, na nauwi lamang sa paglilingkod sa kaban ng bayan. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Townhouse Units 8 and 9 Polo Club, Manila Polo Club Townhouse Units 8 and 9 Forbes Park. ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang
nagbalik-balikan yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Ang mga nangyayaring gulo ngayon sa ating bansa ay nagpapakita na ang mga politikong nakaupo ngayon sa gobyerno ay walang pagmamahal sa ating bansa, na ginagamit nila ang pera ng taong bayan sa pangsariling interes sa politika at kapangyarihan. Kung inyong mapapansin, ang mga perang nawala sa kaban ng bayan ay halatadong ginagamit sa mga politikong napapasunod ng pera sa malaking halaga ng kanilang mga prinsipyo sa pagsang-ayon sa kagustuhan ng administrasyon gamit ang pagpirma sa impeachment kay Sara Duterte. At pera din ng taong bayan ang ginamit nila upang dalhin si Duterte sa ICC sa malaking halaga. Takot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Dahil sa pangsariling interes sa politika at kapangyarihan na ang Duterte ang kanilang kinatatakutan, ito ang inatupag nila sa loob ng ilang taon na kanilang panunungkulan na hindi nila ginamit sa mga proyektong makakatulong sa pangangailangan ng taong bayan kundi sa sarili nilang interes. Tandaan niyong mabuti, halos karamihan ng mga politikong nakaupo ngayon sa gobyerno ay nadadala ng pera sa malaking halaga na nagiging dahilan na mabilis nilang pagyaman gamit ang pera ng taong bayan na walang kahihiyan. Sila ang mga politikong walang pagmamahal sa taong bayan kundi ang pera ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi na magbabago ang mga ito hanggat nananatili sila sa kapangyarihan ay patuloy tayong pahihirapan dahil sa kanilang katakawan sa kaban ng bayan na nagreresulta na patuloy na pagbagsak ng ating bansa sa kanilang kagagawan na walang pakialam. Eto, panoorin nyo ang nakakalungkot na balitang ito, na tayo ang apektado nito habang sila ang nagpapatakbo ng ating gobyerno. So ito na nga, nangyayari na siya. Umising na tayong lahat. Sa mga nagbubulag-bulagan pa o yung hindi talaga naintindihan ang epekto na nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas, basahin nyo to. Nag-give up na ang Central Bank. Ginawa na nila lahat ang dapat nilang gawin, pero hindi na kayang isalba. So kailangan na raw umaksyon ng gobyerno para maisalba ang Pilipinas.